sample outputs, di natin iisa-isahin. Okay, open forum. So, hindi na tayo mag-open forum since magpa-5 na. Okay, now let's go to... Okay, any question before we go to our lesson? May question ba kayo tungkol dun sa orientation? Wala na po. Okay, wala na. How about the others? Wala na din? Wala na po, Okay sir. na, sir. Wala na. Okay, clear na. Okay, kung sakaling Wala na po. pwede kayong magtanong sa advisors ninyo, subject teachers. Yung group chat natin sa Math Online, pwede rin kayo mag-post doon pag may mga questions kayo. Okay, doon na tayo sa lesson talaga natin for today. So, module 3. Di ba binigay na sa inyo yung module 3? Okay, nung mga nakaraang week, ang natutunan ninyo ay yung patterns, yung mga sequences. Nung second week, yung arithmetic sequence. Okay, this week, we will focus on arithmetic series. Okay, kung may mga nagbasa na sa inyo dun sa module para this week, makikita ninyo na may naulit dun na topic, especially yung arithmetic sequences at yung arithmetic mean. So, naulit yung dalawa, kaya for this week, ang focus lang natin ay yung bago, yung arithmetic series. Okay, so ano ba yung kaibahan ng sequence sa series? Okay, we will learn that this afternoon. Okay, dito tayo sa picture na ito. Sinong nakakilala dito? Sino ba itong nasa picture na ito? Okay, anyone? Sinong nakapagbasa na ng module? Sino ba ito? Si Carl Friedrich Gaius. Okay, very good. Si Carl Friedrich Gauss. Okay. Siya yung tinaguriang Prince of Mathematics. Bakit? Okay, so let's read first itong nandito. So, nandyan yan sa module ninyo. A famous story provides that this was the problem given. So, yung problem mapakita ko mamaya. By an elementary school teacher to a famous mathematician to keep him busy. Do you know that he was able to get the sum within seconds only? Can you beat that? His name was Carl Friedrich Gauss. Do you know how paano niya ba yun na-solve? But first, let's watch first this particular video. May Eins plus 2, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 und immer so in dieser Weise fort bis 100. Und dass mich keiner stört, bevor er die Lösung hat.
Gauss gibt auf. Du wirst sehen, der kriegt gleich Schläge. Woher hast du das? Darum ging es doch. Wir sollten alle Zahlen von 1 bis 100 addieren. 1 und 100 ergibt 101. 2 und 99 ergibt 101. 3 und 98 ergibt 101. Immer 101, das kann man 50 Mal machen. 50 mal 101 ist 5050. Gauss in die Ecke. Mund halten, nachher da bleiben. Aber wir sollten doch... Wieder Worte. Okay, so yun yung actually ano siya, part lang yun ng isang movie tungkol sa buhay ni Carl Friedrich Gauss. Okay, so i-analyze natin yung nangyari kasi iba yung language na ginagamit ng mga tao doon. So base doon, yung teacher at the start of the class may pinapasolve siya dun sa mga elementary students around siguro grade 3 yun or grade 4. So pinapa-add niya yung lahat ng numbers na 1 to 100. Nagbi-blink ba yung? Okay. Yes, sir. Nag-blink po yung presentation. Okay na din na nagbi-blink. Okay na po, okay na po. Okay, so yung what's this? Yung teacher, pina-add niya yung mga students ng numbers 1 to 100 para masayang yung time, maka-relax siya. Siguro stress na yung teacher na yun, kaya gusto niya muna mag-relax. So, pina-add niya dun sa mga elementary students pa lang yung 1 to 100. Medyo mga bata pa siguro, mga grades 3, 4, something like that. Okay. So, siguro yun yung plano niya. Masayang yung oras or makain yung oras sa math. So, pero nandito si Gauss. Nasabi nga dito sa kung makikita sa presentation, sabi diyan, seconds. Hindi yan kwentong barbero, totoo yan. So, that is a true story. Documented yan na nasagot agad ni Gauss yung ganong question in a matter of seconds. So, i-analyze natin paano niya kaya yun nakuha kasi wala pa naman nung formula. Hindi gaya sa atin ngayon na meron na tayong mga formula. Siya parang may nakita lang siyang pattern or kung ano man na present dun sa number sequence na yun na pinapasolve ng teacher. Okay, so ito yung pinapasolve ng teacher kanina. Wait. Yan. What is 1 plus 2 plus 3, 9 plus 50, hanggang 100. So, hanggang 1 to 100 na mga numbers. So, yun na nga yung reason kung bakit natawag si Gauss na Prince of Mathematics. Dahil sa murang edad niya, may mga agad siya, may mga genius level agad siyang mga computations na nagawa. Okay, dito, we now have these numbers. There is a certain pattern na nakita si Gauss. Kung nagbasa kayo sa module, parang pinakita dyan yung pattern na nakita ni Gauss. Ano ba yun? So, look at your module. Ano ba yung pattern na nakita ni Gauss dito? Sino ba ang makakasagot? What pattern did Gauss see nung pinasolve siya?
ng pag-add ng 1 to 100. Okay, sinong may idea? Sir, ano po ulit yung question? Okay, again, yung question is, si Ghost kasi, kung nakita niyo dun sa video, nasagot agad niya yung pinapaad ng teacher na 1 to 100 in a matter of seconds lang. So ngayon, ano kaya yung pattern na nakita ni Ghost kung bakit nasabi niya na yung sum nito lahat ay, so sabi dun sa video, hindi nakasulat yung ballpen ko. Wait lang. Sir, baka dahil dun sa nahulog na feather. Yung feather? Hindi yun. Effect lang yun. Pampadrama. Okay. So, ano ba yung pattern? Parang nasa module niya, tingnan ninyo. Ano ba yung pattern na nakita ni Ghost? Di ba sinulat pa nga niya sa blackboard yung nakita niyang pattern? So, nagsulat siya ng ganito. Parang ganito siya. Yung 101, kuya? Sir? Okay, yung 101. So, pag inad mo yung magkabilaang term, so the first term is 1. The last term is 100. Pag inad mo, the result is ito na ang 101. So, pag inad mo din yung 2, partner mo dun sa sunod, okay, ano naman yung sum nitong dalawa? 101 ulit. Okay, 101 yun naman. How about the next one? 3? Same lang po. Okay, same. Ibig sabihin, anong naisip ni Ross? Siguro, yung siguro niya. Siguro, okay, so naisip niya na siguro baka lahat yan, pag pinartner mo hanggang dun sa gitna, ay ang sum niya magiging lahat 101. Okay, lahat 101. So ngayon, ano naman ngayon kung lahat 101? Paano niya nakuha yung sum na, bakit nasulat niya agad yung sum na 5,050? Ano yung sunod niyang step? Yung 50, inad sa 50? Inad ba 50? Teka lang, hindi ko malabo kasi yung modules. Okay. Bakit? Bakit naging 5,050? Yung sum. Kasi po may 50 pairs. Okay, 50 pairs. Very good. Kasi, kung makikita ninyo, 100 terms ito, pero pag pinair mo na, of course, pair na, divide to na yan. So, kasi padis-padis na. Kaya, igwa lang 15 padis. Okay, kaya, ang ginibo niya, si mga 101, since 101 man yan gabos, igwang 15 padis, pig times niya na lang si 101 sa 50. Okay, so, syempre, ining 0, bring down na lang ni. 5 times 1 is 5 times 1 is 5. Then 5 times 0 is 0. 5 times 1 is okay, kaya nakuha niya si sum na 5,050. Kaya pala nasagutan niya tulos in seconds. Pero although nailing niya itong pattern na ito na mental computation pa niya si pag-add and si pag-multiply katong mga numbers na ito. Okay, which makes Gauss an amazing mathematician talaga. So, na-earn niya talaga yung title as Prince of Mathematics. Okay, ngayon, ano ba yung importance ng topic natin? So, the importance of our topic, yung arithmetic series, hindi naman palaging counting numbers lang yung i-add natin.
So sometimes may laktaw-laktaw. For example, 2, 4, 6, 8, 10. Minsan 5 yung laktaw niya, 5, 10, 15, 20. Pwede rin 3, 7, 11, mga ganyan. So basta may common difference. So paano naman pag ganun, hindi na counting numbers? So dun papasok yung importance ng topic natin today. Okay. So we will now have arithmetic series. Okay. Sino ba yung pwede magbasa dito? Okay, si Guine Noblezala. Please read about arithmetic series. Arithmetic series. Arithmetic series. A series is formed when the terms of a sequence are added. An arithmetic series is the sum of the terms of an arithmetic sequence. Okay. So yun yung definition natin ng arithmetic series. So last time yung natutunan ninyo yung sequence. Pag sinabing sequence, yung mga terms lang. Okay, yung first term, second term, third term, hanggang last term. So kinukuha natin kung ano yung specific term na gusto natin sa arithmetic sequence. But in arithmetic series, the keyword is, ano ba yung keyword? What is the keyword? Okay. Saan na yung keyword na? Series. Okay. Ito yung keyword niya. Ito yung pinakapagkakaiba niya. Or pwede rin ito. Added or sum. Okay. Pag series na, hindi lang pinag-uusapan yung terms ng sequence, kundi yung sum na nila. Ano ba yung result pag in-add mo na yung mga nandun sa sequence? Okay, so yun yung tinatawag natin arithmetic series. Example, find the sum of the 8 terms in the arithmetic sequence 1, 5, 9, 13, 17. So ano ba yung pag in-add mo yung 8 terms nitong sequence na ito? Okay, so gagawin lang natin, of course, i-add natin term by term kung mano-mano. So we have 1 plus 5. The result is, you will get 6. Okay, sunod. 6 plus 9. Makukuha ninyo, of course, is 15. Sunod is, ano yun nandyan? Plus 13 na yung sunod. 15 plus 13. Okay, you will get 28. And then 28 plus 17. The result is 45. Then 45 plus, ano yung sunod sa 17? Kasi wala dyan yung ika-anim na term. 5 lang ito. What do you think is the next term here sa 17? 21. 21 because ano yung common difference natin? 4. The common difference is 4. So 45 plus 21, we will get here now 66. And then 66 plus ano yung sunod na term? Sa 21. 25. 25. 25, ito na yung pampito. Pampitong term na ito. So 66 plus 25, what is the result? 91. Okay, you will get 91. Then the last term, 91 plus, ano dito? 29. 29. Okay, so adding this, we will get 120. Okay, so yun yung magiging sagot natin kung mamano-manuhin natin yung number 1. Okay, the sum of the 8 terms of that series is 120. Okay, number 2. Find the sum of the 11 terms in the arithmetic sequence 9, 1, negative 7, negative 15, negative 23, hanggang negative 55. So kung makikita din, 11 terms, medyo mahirap na yan kasi ang rami na. And then, yung common difference, medyo malaki yung agwat ng mga numbers. So, dito na papasok yung importance ng matututunan natin today. When we are dealing with larger numbers, huwag na tayong gumamit ng mano-mano. Kahit mag-calculator ka, matatagalan ka nito. So, you should use yung formula ang ipipresent natin today or yung matututunan natin today. Okay, so let's show the answer for this. Huwag na natin yung mano-manohin. So, the sum of that 11 terms is negative 429. Now, let's learn about yung formula na kailangan natin para mas mapadali yung computation ng mga ganyang bagay, mga sequences. Adding sequences or yung tinatawag na arithmetic series. Okay, first, dun tayo sa derivation. Pag sinabing derivation, paano ba nakuha yung formula yan? Okay, so most of the times, derivations come from
observations. Okay, yung galing sa observation, gagawa tayo ng equation. Okay, dyan sa module niyo may dalawang equation dyan na pinanggalingan ng formula ang gagamitin natin. So, dapat nandyan yung mga module niyo para nakaka-follow kayo. So, sa equation 1, ito yung equation 1, S sub n equals A sub 1 plus quantity A sub 1 plus D plus A sub 1 plus 2D plus hanggang A sub 1 plus n minus 1 times D. So, is this familiar to you, this part here? Natatandaan na ba ninyo ito? Opo. Okay, di ba ito yung last topic na napag-aralan ninyo? Yung tinatawag na arithmetic sequence. Okay. Okay, ganun din sa baba. Pero, imbis na A sub 1, pinalitan lang ng A sub n, yung mga A sub 1 yun. So, yung equation to A sub n plus A sub n minus D plus A sub n minus 2D plus hanggang A sub n minus 1 times D. Okay, so yung mga equation na yan, nanggaling yan dun sa observation na nakita ninyo kanina, dun sa 1 to 100. Di ba yung parang mga pairs natin, yung dulo-dulong mga pairs, dun nanggaling itong concept na mga equation na ito. So kung makikita ninyo, ano yung nandito? Di ba A sub 1? Dito, A sub n. Ano nga yung ibig sabihin ng A sub 1? That means? First term. How about the A sub n? Ano ba A sub n? Last Yan, term. Last term. So dito, nagsimula sa first term, papunta dun sa last term. Dito naman, last term papunta sa first term. Ito lang yung ibig sabihin ng dalawang equation na to. Parang nakakalito, pero yun lang naman yung ibig sabihin niya. Parang yung ginawa kanina. Pinair natin yung first term, ito, sa last term. Ito naman, yung second term, dun sa second to the last term. Yung third term, dun sa third to the last term. Parang ganun yung mga pairs natin. Okay, so next dyan, sabi dyan sa module ninyo, para makuha daw yung formula, inadd natin yung dalawang equation. Okay, so once inadd na natin yung dalawang equation, S sub n plus S sub n, so duwang S sub n, syempre, may siyang 2S sub n pag inadd mo. Next is, ini naman, A sub 1 plus A sub n, anong makukuha mo? So, inita day man pwedeng i-add na magkaiba sinda. Next, A sub 1 plus D, i-add mo sa A sub n minus D. Okay, ano mangyayari pag in-add yung dalawa? Magiging? Negative? Bakong negative? Magiging? Anong magic number? Or magic answer? Positive D. Dagdagan mong negative D. Anong kakaluwasan? Ano na to? Ano na? Integers. Ano mangyayari dyan? 0x plus negative x. 1 plus negative 1. Tira. Positive 1. Zero. Zero po. 0 ba ganyan? Pag magkabaliktaran ng dalawa, tapos inadd mo, magiging 0. Okay, d plus negative d becomes 0. Kaya kung may iling nindo igdi, ang natada na lang si a sub 1 tas a sub n ining duwa. Igdi. Sunod, a sub 1 plus 2d plus a sub n minus 2d. Again, anong mangyayari di sa duwa? Ano naman ang mangyayari kaning duwang ini? Zero. 0 na naman. Sa 2d plus negative 2d becomes 0. Kaya, kung may iling nindo, ang natada igdi is a sub 1 plus a sub n. Garo man lang arog subago, permi bagang 101 si nagiging sum kadtong magkadulo. So, duman ini hali ining
mga symbols na nahiling bungon niya. Hanggang duman sa puro, a sub 1 plus a sub n man giraray ang makukuha nito. Okay, since kadakol kaning terms na ni, anong magiging anong ta kanya? Anong magiging summary ta? So, iyon na ni, ining next statement. Okay, pag inad mo yan, so sabihin ta ng, kung pira man yan, pwede mo na lang i-represent kung pira tong terms. Kaya n na lang nilagay. Since parareho man lang yan a sub 1 plus a sub n, kung pira man yan na terms, n na lang ilagay. Kaya igawa na kita yung 2s sub n equals n times quantity a sub 1 plus a sub n. Okay, ngunyan, since ang kaipuhan taman lang, ining s sub n, kaipuhan tang halion ning 2 igdi. So, anong gigibunta para mahali yan 2? Ano sabi dyan sa module? Pero nakasurat naman dyan sa sagot. Paano ta magigibong sub n na lang ang nasa left side? Okay. Dividing both sides by 2. Okay, divide 2. Divide 2 man igdi. So, gabos mo. So, mawawara na yan. Kaya s sub n na lang ang sunod. Okay, s sub n. Pero, si divide 2 igdi, pwede kaya yan sa gabos mo ilaag. Pwede man igdi lang sa sarong ina. Same man lang ibig sabihin kaya. You can also write it this way. Pwede man ini. So, but the commonly accepted writing is this one. S sub n is equal to n over 2 times quantity a sub 1 plus a sub n. Or, ano pa si sarong igdi equation? Yan na naman sa module nindo. Okay, pero bago tato aramon, ano si value kanya? Duman sa inat na lesson ninyo. A sub n is equal to sayang nakatanda. Yaon na nga naig sa screen. Nakasurat na naka-type na sa screen. Ano ang value kang a sub n? Base duman sa last lesson. 0? Hindi 0. Ano tong formula? A sub n equals? Arithmetic series. Okay, hindi series, yung sequence. Ano yung formula for the arithmetic sequence? Ano si formula ta sa arithmetic sequence? A sub 1 plus ano to? Plus n minus d. Ay, n minus 1 times d. D. O di ba ga? Yan man ang bagay sa taas. Okay. So, ang value kani, a sub 1 plus n minus 1 times d. Kaya, igupakitang sarong formula, although same man lang sinda, parang ipinalit, ining value ini, inilaag lang, digdi, para makuha ini. Okay. So, this one, since ipinalit na si a sub 1 plus quantity n minus 1 times d, igdi sa a sub n, so magiging 2 na ang a sub 1, kaya naging 2a sub 1 na yan dyan. And then, copy lang ining part na ni, n minus 1 times d. Kaya igwa ka mo dyan, n minus 1 times d. So, that is how we obtained the general formula for getting the arithmetic series. So, applicable yan sa gabos na arithmetic series na may encounter nindo para makuha ang sum. Okay, now, duman kita sa examples. Okay, para sa examples, kaya po ang participation nindo. Magamit kitang ibang website. Ipopost ko sa Messenger, pati igdi sa chat kang Meet, ang link. Click na lang nindo. Okay, okay, paki-access ka ning okay, dyan sa chat nindo, ilingon nindo sa Google Meet, pati sa ipopost ko man sa Messenger.
Okay, pakiclick na yung link na yan. Di man makuklose ang Google Meet nindo kaya. Active man gira ang Google Meet nindo pag click nindo yan. Okay, yaon na si Joey. Yung iba pa, okay, yaon naman si Judy Ann Cabado. Okay, Kim Mariel Lukot. Yaon naman. Okay, dyan ko maiiling ang mga sagot nindo at yan. So, balikan tayo lang yan. So, first, let me show you one example. Then, sa ibang example, itatry na nindo. Okay, madali ito matapos. 4 examples man lang ini. Okay. Siguro yan naman sa indang module nindo kaya ining formula yan man dyan. So, dyan na lang ko mailing kung pag magamit ng formula. Okay, example number 1. Number 1, find the sum of the first 20 terms of the arithmetic sequence 9, 15, 21, 27. Okay. So, in choosing the formula, may duwang formula ka. Dapat aram ta kung arin ang mas madali na gamiton. Or mas applicable gamiton sa situation. So, ang dapat lang tandaan, when using the first formula, dapat yaon si last term. Pag mayroong last term, we go to the second formula. So, in number 1, yaon ba si last term dyan? Si ika-20 term? Yaon na ba sa problem? Wala po. Wala pa. So, we make use of anong formula? What formula do we use? First or second? Second formula. Okay, second. Second. Pag wala yung last term, gamitin ninyo yung second formula. Kasi ang kailangan lang nun ay a sub 1, n at yung common difference d. So, ang a sub 1 dito, ano yung a sub 1 in this example? What is the a sub 1? 9. 9. How about n? 20. 20. And lastly, how about the d? Ano yung d natin dito sa number 1? Common difference. 6. Okay, 6. 6. So, gamit yung tatlong value yan, i-insert natin yan dito sa formula number 2, which is the s sub n equals n over 2 times 2a sub 1 plus n minus 1 times d. Okay, so, ang sunod sa solution is, ito na. Okay, may dalawang n dyan, yung nandito and yung nandito. So, pareho sila magiging 20 na. Okay, siguro malinaw naman yan. Yung a sub 1, yung nandito is 9, kaya naging 9 na siya dyan. Sunod naman ay yung d dito, ginawa na natin siyang 6 since d equals 6. Okay, so malinaw yung second part na yung pang ilan na ba ito? Basta yung part na yun ng solution. Okay, malinaw naman? Yes or no? Yes po. Yes. Okay, very good. So, doon tayo sunod na part. So, yung mga pwede nang i-compute na ninyo. Gaya nung 20 divided by 2, yung 2 times 9, yung 20 minus 1. Pwede na yan makompute sa sunod na part ng solution. So, divide ninyo 20 divided by 2. Of course, the result is, okay, wait lang. Okay, let's continue. So, yung 20 divided by 2 becomes 10. Yung 2 times 9 becomes 18. Yung 20 minus 1 becomes 19. 19. So, malinaw na itong part na ito. Clear na ba itong part na ito? This one. Opo. Okay. So, next. Ito, pwede natin itong i-times. 19 times 6. So, we will get 114. Yung iba, baba lang. Kopya lang. So, gumamit na tayo ng parenthesis since wala nang parenthesis sa loob ng bracket. Kaya naging parenthesis na lang dyan. So, 10 times 18 plus 114. Then, i-add na lang ninyo ito. So, magiging na siyang 132. Okay. Then, last step is to multiply 10 and 132. Okay. So, of course, lalagyan mo na ng 0. Kaya yung final answer, 1,320.
Okay, so malinaw na yung example number 1. Any question about number 1? Wala nang question sa number 1? Wala na po. Okay, wala na. Since wala na, doon na tayo sa number 2, pero kayo na yung magtatry nito. Okay, but before you compute for this, so sa number 2, basahin ko muna. Add integers from 1 to 25. So you will get the sum ng mga add integers from 1 to 25. So yan na, nakalagay na. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. So alin yung gagamitin ninyong formula in number 2? The first formula or the second formula? First formula. Okay, very good. So para mas madali yung computation ninyo, ang gamitin na lang ninyo yung first formula na lang. Kasi nandyan na yung a sub 1, yung n, at yung a sub n. Yung last term na tinatawag a sub n. Okay, try it now dun sa link na sinabi ko sa inyo, yung whiteboard, dun na kayo magpapakita ng solution ninyo. Okay, so balik na kayo dun sa whiteboard. Kopyahin na niyo yung given. And then show the solution dun sa whiteboard link na binigay ko sa inyo. Okay, after 5 minutes, titingnan ko yung solution ninyo. Papakita natin sa buong klase yung mga solution na ginawa ninyo. Yung nakikita ko pa lang na may solution si Joey. How about the others? Oh, paunti-unti tayong nauubos. 8 na lang. Nasaan na si... yung iba? Okay, yung nandito na sa whiteboard, si Anna May, si Eldrian, si Judy Ann, si Kim Mariel, si Krisha, si Sining Matten ang pinangaran sa dire. And then si Rafaela. Wala, ang may sulat pa lang ay si Joey. Okay, try it now dyan sa whiteboard.
Okay, parang nahihirapan kayo. So, i-identify natin yung given. So, ano ba yung a sub 1? What is the a sub 1? Ano yung first term? 1 and 25, sir. Okay, a sub 1 is 1. How about n? Ano dapat yung n? Ang sinulat ni Joey 25. Mali, hindi 25 yung n. Okay, si Ana may nabor, may ano siya, may final answer na siya. Okay, ano ba yung n natin? Hindi 25. Ano dapat? Ilan ba yung terms na nandyan? How many terms? Yun yung n. It should be n should be? Ano dapat yung n? Okay, 13 po. Okay, 13 yung n. Okay. Yung nilagay mo sa n mo, Joey, dyan sa solution mo is 25. It should be 13. Kasi Okay n po, equals... opo. Okay. So, how about the others? Wala pa akong okay, si Gwyn. Okay, a sub 1 equals 1, tama. A sub n. Ang a sub n is 25. Ang n, yun yung 13. Pag sinabi kasing a sub 1, first term yan. Pag sinabing a sub n, yun yung last term. Pag sinabing n lang, yun yung kung ilang terms lahat ang nandyan. Ilan ba yung term na nandyan? Bibilangin mo kung ilan yung term. Okay, so si Joey yan na. A sub 1 niya 1 na, tama. A sub n is 25. Yung third given mo, Joey, wag mo nang gamitin yung common difference. Hindi na d, n na lang. Kasi ang gagamitin natin ay yung first equation. Pag first equation yung ginamit, di mo na kailangan yung d, yung common difference. You don't need yung d. Okay. Nagbago yung final answer ni Anna May. Sige. So later, siguro after 2 minutes, tapos na ninyo yan. Let's show yung solution ninyo. Titingnan natin isa-isa para makita ng classmates ninyo. Classmates dito sa online class.
gumamit ng text editor si Anna May Nabor. Si Gwen, given pa lang yung nasulat niya. Si Eldrian, ganun din, given. Okay, so since natatagal na tayo, let's now show the solution of yung may mga meron. Okay. Balik na kayo dun sa Google Meet para makita ninyo yung mga solution ng classmate ninyo. Kung sirit na or yung mga tapos na, balik na kayo sa Google Meet. Yung mga sumasagot pa, sige lang. Okay, first, let's look at the solution of Anna May Nabor. So, parang nag-comment siya ng text editor dun sa whiteboard. Very good. Para mas malinaw. So, S sub n is equal to 13 over 2 times 1 plus 25. Okay, since yung n natin, ang n natin dyan is, saan na yun? Ang n natin ay 13 kasi there are 13 terms na binilang natin. And then, first term is 1, kaya 1 yung nilagay niya dito. Last term is 25. So first, we can add this to 1 plus 25 is 26. Then, tinimes niya yun dun sa 13. Okay, pwede rin na ang ginawa mo muna, 26 divided by 2, saka mo tinimes sa 13. Pero pwede rin ta. So, 13 times 26, you will get 338. Then, divided by 2, the answer is 169. Okay, very good. Tama ito. Okay, yung kay Eldrian, yung mga given. Okay na ito. At bakit may ano yung a sub n? But anyway, okay na yan. Yung solution hindi niya na nagawa. Okay, itong kay Gwyn. Okay, di pa siya tapos yung given at yung formula pa lang nilalagay niya. Okay, yung kay Joey. A sub 1 niya 1, tama. A sub n is 25, tama. N is 13. Okay, sunod. Okay, tama na ito. Yung sunod mo lang nagagawin is to add this to 1 at 25. Gaya nung ginawa ni Anna May kanina. So, nasan ba yung continuation? Sir, may isa pa po iyan. Nasaan na? Nawawala yung continuation. Okay, but anyway, yun lang yung may mga sagot. Ito, pag kinompute mo ito, 1 plus 25, 26, pag pinagpatuloy mo yan, this will be pareho nung kakalabasan nitong key Anna May. Ito. Okay. Very good yung mga nag-participate. Okay, lalong very good yung kakuha ng tama. So, may chance pa kayo para bumawi dun sa next nating example. Okay, let's try the next example before. Saan na yung PowerPoint natin? Okay, ito yung PowerPoint. So, tingnan natin yung solution dito sa PowerPoint. Okay. So, yung kay Anna May, ang kaibahan nung ginawa niya Anna May, ang ginawa niya ay tinimes niya yung 13 at 26. Kaya siya nagkaroon ng 338 siguro yun. Dito. Okay, yung ginawa ko naman dito is that, dinivide ko muna itong dalawa. 26 divided by 2. Para maliliit lang yung numbers. So, it becomes 13 times 13 na lang. 13 times 13, same din. 169 pa rin yung sagot. Okay, different process. Same pa din yung kakalabasan. Kasi pareho lang naman yan. Iba lang yung mga inunang operation. Ang inuna ko, divide bago times. Siya nag-times muna bago divide. Okay, doon tayo sa number 3. Find the sum of the terms in the arithmetic sequence 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50. Okay, in this example, what do you think is better to use? The first formula or yung second formula? Ano ba yung mas better First gamitin? po. Okay, first na naman. Kasi, bakit? Bakit ba yung first Ito formula? po may term. Okay, nandyan na kasi yung last, yung a sub n. Okay, again din sa whiteboards ninyo, try to find the sum of these numbers, 14 to 50. 14, 20, 26, 32, 38, 44, and 50. Okay, titingnan ko ulit yung mga gawa ninyo sa whiteboard later. So, for 5 minutes ulit yan, I will give you again 5 minutes. Copyin nyo muna yung given and then go back dun sa whiteboard para maipakita yung mga sagot ninyo.
Okay, dun sa whiteboard, ang may mga meron lang isulat ay sina Eldrian, si Anna May, at si Joey. How about the others? Please participate para makita ko kung kukuha talaga ninyo yung lesson natin. Okay, si Gwen, nagsusulat na din siya. So yung iba, please participate. Sige, antayin ko pag okay na yung sagot ninyo. Then we will discuss after okay na yung mga sagot ninyo. Okay, may sulat na din si Rafaela. Gumamit siya ng text editor para maisulat yung kanyang sagot. Dun sa sagot mo, Rafaela, ang kailangan mo dyan, A sub N, hindi D. A sub N dapat. Yung last term lang. Hindi mo na kailangan yung common difference. Okay, si Chris siya. Nagsusulat na din siya. Very good. Si Anna May, hindi na siya nagsusulat. Or nag-i-encode ba siya ng text? Nandiyan ka ba, Anna May, na board? Okay, si Joey, parang tapos na siya. Si Gwen, patapos na din. Si Chris siya, may given na siya. Okay, anyway, ano na lang tayo. Itong example na to, and then may isa pa. Then tapos na yung ating online class. Okay, so habang sumasagot pa yung iba, let's discuss yung mga tapos na. Okay, nakatapos na si Nabor mag-type. Okay, let's now have yung answers ninyo. First, yung kay Ana May Nabor. Since given na yung last term, gagamitin nating formula ay yung S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n. Okay, yung n na nakuha ninyo, since merong 7 terms, 7 yung nilagay niya dun sa n. Okay, dun sa first term, ang unang term dun sa
sequence ay 14, kaya 14 yung nilagay niya. At yung last term naman sequence ay 50, kaya 50 yung nandyan. Ang unang ginawa niya, inad niya yung 14 and 50. So, ang nakuha niya ay 64. Then, next niyang ginawa, tinimes niya sa 7. So, she got 448 over 2. Okay, after that, dinivide by 2 yung 448, kaya ang nakuha niyang sagot ay 224. Okay, let's see the other answer. Si Eldrian. Okay, on the process pa siya. Si Gwen, ito yung kanya. Okay, tama yung yung given niya. Ito pa yung kanina. Parang yung kanina pala ito, yung kay Gwen. Okay, yung kay Joey. A sub 1 equals 14, n equals 7, a sub n equals 50. Okay, tama yung mga given niya. Sunod, yung a sub 1 is 14, yung n is 7, yung a sub n is 50. So, para yun yung ginawa kanina, 14 plus 50 maging 64. Times yung 7, 64, kaya naging 448. Then, over 2, so we have 224. Si Krisha, hindi ko maintindihan yung sulat niya. Anong nangyari? Okay, nahihirapan siguro siya magsulat sa touchscreen. If nahihirapan kayo magsulat dun sa touchscreen, you can have yung text editor kagaya ng ginagawa ni Anna May. And sino ba tong isa? Ni Rafaela. Si Gwen, may dyan Gwen, may clear all dyan para hindi ka mahirapan mag-erase. Pinutin mo na lang yung clear all para ma-erase mo agad lahat yung nasa block. Mahirap kasi sir magsulat. Okay, kung nahihirapan, gamitin ninyo yung gawin ng ginagawa ni Anna May. Tina-type niya, no? Okay, anyway, you can also, pag wala na talaga, kung may solusyon na sa paper ninyo, ilagay na lang ninyo yung final answer ninyo. Anyway, hindi naman kayo nagkukopyahan dyan kasi hindi ninyo makikita yung ginagawa ng classmate ninyo. Okay, tingnan na natin yung kay Rafaela. Yung kay Rafaela, a sub 1 is 14, n is 7, yung d is 6. Although hindi to kailangan 6 na ito. A sub n yung kailangan dito, Rafaela. Yung a sub n, yung last term, yun yung kailangan mo kunin dito. So, yung n mo is, wala yung, this should be 7. And then ito 14 tama. This should be 50. Okay, and then dito, okay, i-review mo yung solution mo, Rafaela. May mga ano ka dito. Parang nag-skip ka and then naging ganito na. Okay. So, dun tayo sa last example. Okay, tapusin na natin tayo. Anyway, ito yung solution na ginawa ko. So, S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n. So, yung n natin is 7. Yung a sub 1, 14. Yung a sub n is 50. Adding those two, we will get 64. 64 divided by 2, you will get 32. 7 times 32 is 224. Same din yan ang ginawa ninyo. So, yung ginawa ninyo, nag-times muna kayo bago mag-divide, okay din yan. Okay, number 4. Last na ito. Ano na, banggi na. Okay, find the sum of the first 17 terms of the arithmetic sequence, negative 8, 0, 8, 16. Okay, before we solve this, alin yung mas okay gamitin na formula? Is it the formula 1 or 2? Dito sa number 4. Ano yung idea? Formula 2 po. Formula 2 because? Bakit formula 2? Kasi po, di po given yung last term. Okay, wala yung last term. Hindi pa pinapakita yung last term. So, ang kailangan nyo dito ay yung n, yung a sub 1, at yung common difference, yung d. Okay, again, dun sa whiteboard, kung nahihirapan magsulat sa whiteboard, just write the final answer na lang. Yung solution ninyo, sa papel na lang ninyo gawin, and then show me the final answer dun sa whiteboard. Okay, again, sa 5 minutes. I will give you 5 minutes para gawin yan.
Okay, wala pang progress. Ano nangyari? Wala pang gumagawa ng isa. Or nagta-type? Nagta-type ba kayo? Okay, antayin ko na lang. Anyway, last na yan. Sir?
Okay, let's say your answer is na. Kasi ano na, 540 na. Okay, yung a sub 1 niya is negative 8. Yung a sub n, hindi a sub n yung dapat dito, n lang. Should be n lang. Kasi we will make use of the second formula. And then d equals 8. Next, wala nang iba dito yung key Rafaela. A sub 1 equals negative 8. Yung n is 17, tama. D is 8. Okay na to, tama. And then n over 2 to a sub 1. Okay yung formula niya. 17 over 2 times 2 times negative 8. Ano yung continuation niya dito? Pero so far, tama na yung ginagawa ni Rafaela. Okay, yung kay Anna May siguro in-encode pa. Okay, si Joey may final answer siya, 952. Okay, so now let's look at the presentation. I know may mga ginagawa na kayo dyan, pero ano na kasi yung time natin, may nag-aantay pa sa akin, may pupuntahan kasi. Okay. So dun tayo sa this one. Sa presentation. So a sub 1 negative 8, n is, ano ba yun? Okay, n is 17, d is 8. Okay, formula, yung second formula. Yung n is 17, so dalawang 17 dyan, dito at dito. Yung a sub 1 is negative 8, yung d is 8. Okay, computing yung mga pwede na i-compute. Yung 7 over 2, kahit di naman natin i-compute yan. 2 times negative 8, pwede na yan. So, negative 16. 17 minus 1 becomes 16. Then, next one is we compute for this. So, ang makukuha natin is 128. Plus negative 16. So, we will get 112. Then, divided by 2. We will get 56. 17 times 56 is 952. So, tama yung kay... Yung ba yung nakatama? Yung kay Joey, tama siya. Okay. Ito, may ano na siya. Solution. Si Anna May. Saan kaya siya na mali? Dito, minus niya yung... Parang minus niya yung ano, yung 2 and negative 8. Ito times ito. 2 times negative 8. This one, it should be 17. Hindi 7 lang. Yung nandito mo, Anna May. Medyo malit kasi yung ano niya. Okay. So, yung iba, okay. So, you get the idea of this one. Basta, kung gusto niyo ma-review pa yung ating video, i-upload ko to later. I will upload this later. Mga, ano na, pag malakas na yung signal. But for now, hanggang dyan na muna yung online class natin. Okay, so, last part na lang is mag-pictorial tayo. Kahit 7 na lang tayo nandito. Okay, ano muna tayo? Open cam. Open camera. Hello. Yan pa kami. Okay, pa-open camera na. Okay, next time, ano kita? Uniform para presentable sa mga advisor ninyo. Okay, lag ko igdi para nailing yung daang mga... Okay, so nailing naman gano'n yung daang mga sadiran na. Okay, kamo na lang ang survivors. Nagbalik si Rafaela. Okay. Si Eldrian, paon na kang ano mo, camera. Si Gwain, paon man kang camera mo, Gwain. Okay, ready na? Si Rafaela, hindi pa nakuha ng camera niya. Si Faith, nasaan na si ano? Si Iba Subago. So, ito mga yaon naman sa kawaran na. Okay, anyway. So, yun na ni. So, 1, 2, 3, smile. Okay. So, next week, same time, 4 p.m. Tuesday pa rin. Kung wala naman question, so that's all for this afternoon session. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, Thank you po, sir. bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, sir. Bye-bye, Bye-bye. sir. Thank Thank you po. I see you. Bye, Gwen. Bye, Bye, Ella. Joey.
Uy, Rafaela. Bye. Bye na yun. Bye, Joey. Bye na yun. Joey! Bye. Ay, late ako! Kakapasok ko lang. Mag-sign ka na yun. Kailangan nagsalita. Hindi ko nakita yung message request kanina. Sorry. Ano dyan to Hindi ko kasi nakita yung Naomi. link kanina. Sorry po. Ay, yung kamasok ka Hi, Joey. Hello! Hello, Joey. Open cam ka, Rafaela. Kasi, hindi ko nakita yung message request kanina. Bye, 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 bye. Joey! Hala ka na, Yomi. Joey! Joey. Gwen. Joey, turuan mo ko. Hindi ko naabutan. Huli, sasagot ako niya, pumasok ako eh. I-upload naman daw ni Sorry Sir talaga. yung video. Paturo. Sige na. Upload ni Sir yung video. Ano po? Gwen. Yung, Rafaela. sino yung may nakasama pa dun sa picture? Nakaabot ay. Nice, nice, nice. Hindi naman naka-open cam si ano. Si Gwen. Open. Si Rafaela. Open cam si Rafaela. Ah, grabe pag di pala nag-open cam. Where's si Sir? Ang balis na. Ayun pa. Hello ka. Sir. Bye-bye. Pero nag-freeze. Nag-freeze. May ambulansya. Hindi pa si Sir? Sir! Diyan pa siya, naka-freeze. Naka-freeze nga. Ito lang yung code. Mag-send ulit. O, ito na talaga. Na-miss namin. Nakagard ko, besh. Alam niyo ba yung besh?